The Pod Network Entertainment. In terms of mga career advice na at least hindi ko sinusunod would be to follow your passion. Seriously. Kasi hindi naman, alam mo sa to ng recruiting is not really my passion. You follow your passion, but you have to be practical about it. Halimbawa, it works for us. Ito yung mga kinikwento ko, yung hindi ko sinunod yung advice ng kamag-anak ko. It worked for me kasi mga business people sila, mga empleyado talaga sila, hindi sila freelancer. Ako freelancer ako eh. Hindi na naintindihan yun. Alam mo, Zar, napansin ko, nung college tayo, or bago tayo sa trabaho, kung kani-kanino tayo nakikinig, nanghihingi ng advice pagdating sa career, minsan papayuhan tayo ng mga magulang natin, or ng mga kamag-anak, or ng kakilala. Tapos later on, ma-realize natin, ba't ko ba sinunod yung advice na binigay sa akin? Parang walang kwenta yung sinabi. Diba? May mga ganun talaga, no? Oo, parang naalala ko pa nga, Ito, hindi ko makakalimutan. May mga matatanda na bibigay unsolicited advice. Sinasabi sa akin, yung course na fine arts, pangtamad yan kasi nakaupo ka lang eh. Ganun. Hindi ko pinakinggan. Tapos may mga nagsabi sa akin na nag-freelance ako. Kasi nung nag-freelancer ako, hindi pa uso freelancing nun eh. Yung may multiple jobs ka, iba-ibang career mo, sabi sa akin, ano ka ba talaga? Cartoonist ka ba? Art director ka ba? Stand-up comedian? Host o ganun? Di ba ngayon, common na yung marami kang ginagawa, di ba? Kunyari, host, comedian, social media manager, may mga ganun, di ba? O iba-ibang career. So, buti lang, di rin ako nakinig. Diba? Buti na lang. Kasi, yan ang pag-uusapan natin sa episode na to. Mga Immortal, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast, ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang. Kasama ko ang aking co-host na si Zar de los Reyes, ang inyong freelancing Zar, Nax. career coach, and Upwork expert. At busog na busog dahil sa Can We Pho na Vietnamese noodles. Sarap, actually. Diba? Yun ang nagdadala ng pagkain sa atin ngayon. Yung banh mi, Vietnamese noodles, meron silang mga iba't ibang versions ng noodles. Yeah. May coffee nga sila. If you get to go dun sa Legazpi Sunday Market, of course, every Sunday, at saka Sidcor Market sa Centris, may coffee sila dun. Vietnamese coffee na authentic. Kanina nga, dito sa Cinematica, tuwan-tuwa yung mga kasama natin. Masarap kasi. Sarap kasi, di ba? So, yun. Studio natin, nasa Cinematica, di ba? Ang ganda ng setup natin, di ba? Marami nagtatanong, saan ba yung studio nyo? Well, nandito lang kami sa Cinematica. Yeah. Yun. Balik tayo sa mga career advice na dapat iwasan. Alam mo ba, nung bata ako, so, di ba, hindi ako nakatapos ng college because of financial issues. Di ba? So, ang career advice ng aking mga magulang ay, huwag ka magtrabaho, magnegosyo ka na lang. Yun yung advice sa akin. Alam mo, ito, mahirap for me first, kaya nga ako hindi nakapagtapos ng college dahil wala nga, may financial issues, di ba? So, how would you be able to build a business kung wala ka namang capital? So, ngayon, wala rin naman kaming, yung generational wealth namin, very limited. And, alam mo yun, maraming mga limitations. Anyway, hindi ko sinunod yun. Nagtrabaho ako. So, I got a job. And then, from there, I'm thriving naman. So, hindi ko sinunod yung part na yun. Kasi, business people sila eh. It works both ways naman eh. May mga ibang tao na, huwag ka magtrabaho muna sa iba, magnegosyo ka. Pero, dahil pinag-aralan nila, yun yung kurso nila. Sa business, may mga OJT sila, may experience sila kahit papano. Hindi kasi yung sa amin, yung in my case, my grandparents were, we had businesses, we were exporting. But, doon sa parents ko, wala naman silang capital eh. Umaasa na lang sila doon sa mana na nakukuha nila sa lolo't lola ko. I didn't have that. So that's really
an advice that obviously at 21 or 20, naisip ko, okay, this won't work out because I don't have capital. Unlike my parents, Oo. Oo. So talagang hindi ko sinunod yung advice na yun. Oo. Minsan kasi, nung time natin wala pa namang K-12. So you don't have time to decide kung ano gusto mo talagang gawin. After 4th year high school, kailangan mag-isip ka na anong course ang kukunin mo sa college. Tapos, wala kang time masyado mag-isip kung ano yung gusto ng barkada mong course. Sasama ka lang. Pero hear me this is, 2000 year, 2000, 2001. So, noong time nga na yon, wala nga akong pera. So, hindi naman yung sa'yo ang sinasabi ko. Overall. Ito, sinasabi ko overall, no? Oo. So, it may work for other people. it will work for other people. Pero kasi nung who has money? May mga estudyante kasi na hindi pa nila alam kung ano yung gusto nilang gawin. Nung time na nag-aaral ako, gusto ko mag-fine arts talaga. Lahat ng kamag-anak ko, diniscourage ako. Kasi hindi common sa Chinese community yung artist. Iniisip nila, walang kita dyan. Ano ba yung usual jobs pag Chinese ka? Yung mga ano may yung mga title. expectations nila? Yung mga may title. Yun ang gusto ng mga Chinese. Like yung professional, like for example, engineer. Mga ganun, engineer, lawyer, architect, lawyer, okay. doktor, di ba? Or yung mga computer science, yun yung uso na kurso nun. Pinaka-basic commerce. Wala akong kahilig-hilig sa commerce, sa computer science, hindi ko gusto yun. Siyempre, ako yung mag-aaral eh. Oo. Gusto ko fine arts. Ganon. Wala kasing nag-fine arts masyado sa pamilya. Isa lang ata, yung isang uncle ko. Sabi nila, mahirap maghanap ng trabaho. Ang gusto nila, magka-commerce ako or computer science para makapagtrabaho ko sa bangko. And then, yung parang sa mga uncle ko, auntie ko na nagtatrabaho sa bangko. I have nothing against people who work in banks. Yung kuya ko nagtrabaho sa bangko, may mga pinsan ako nagtrabaho sa bangko. But Kaya it's not for you. It's not for me. Oo, maganda nga tingnan. Naka-long sleeve sila. Meron silang clothing allowance. May rice allowance. Pero kasi, hindi ko kaya yung 9 to 5 or 9 to 6 na nakaupo lang sa opisina. Nasubukan ko na yan. Hindi ako tumagal. Kasi sobrang nabobore ako or inaantok ako sa opisina. Mas gusto ko yung nakakalabas-labas ako, yung alam ko yung nangyayari sa totoong buhay. There's a time na pag pumasok ko sa isang opisina, 1.5 months lang ako, nagre-resign na ako kasi nakikita ko... Nabobore ka. Hindi ako sa nabobore. Wala akong mapapala sa opisinang to. Talaga? Oo, nakikita ko na parang yung computer na pinapagamit sa akin, yung mabagal na computer, lahat sila naka-Macintosh, ako naka-PC. Ang bagal na computer ko, ang pinapagawa sa akin yung, alam mo yung mga ads sa classified ads? Oo. Yung mga wanted, graphic artist, ganyan-ganyan, di ba? Ayoko nung ganun. Gusto ko, nag-iisip ako ng ideas for the commercials, for the print ads. Yun ang gusto ko, kaya ako nag-advertising agency. Talaga? Oo, pag nakita ko yung ahensya, maliit na kumpanya, tapos puro yung boring yung mga ads na ipapagawa sa'yo, nag-iisip na ako, parang walang mapapala rito. So maghanap ako ng ibang trabaho, which is normal kasi pag nasa advertising ka, you're building your own portfolio. Tama. Di ba? Tapos you want yung experience na talagang matututo ka, marami kang magagawa. Nung time na yun, hindi pa ganun kabilis yung internet, di ba? Mag-a-apply ka, email talaga, tapos, or yung resume mo, ipiprint out mo. Oo. Tapos nung time na yun, since sa advertising, kailangan, you have to be creative. So ginawa ko, yung nagprint ako, lapis, tapos yung eraser niya yung light bulb. Oo. Ang tagline ko doon, drawing brilliant ideas. Kasi, okay. art director ako eh. Oo. Nung time na pag nagsa-storyboard ka, nagda-drawing ka talaga. Tapos ideas, yun. Drawing brilliant ideas. Kaya may light bulb. Oo, ganun. And then, meron pa ako yung mga resume na kala mo brochure. Ginawa ko yun. Nandun lahat ng mga sample works ko. Kailangan creative ka talaga. Oo. Meron pa akong ginawa na resume. Hindi siya resume. Parang packaging ng hot sauce. Oo. Pangalan mo, tas yung
number. Mm-mm. Tapos yun na, parang yun yung binibigay mo dun sa sa Talaga. receptionist ng ahensya. Yung packaging. May kaibigan nga ako, ang ginawa niya, toy version ng sarili niya. Talaga. Very creative. Tapos sa likod, andun yung resume niya. Saan siya nag-aral, ano yung mga accounts na hinandle niya, ganun. Para mapansin ka kasi sa dami na nagsasubmit ng So yun, may mga career advice akong hindi sinunod. Ito sinabi sa akin, tumagal ka sa opisinang pinapasukan mo para maganda sa resume. Gaano katagal daw? Mga 1 to 2 years, mga ganyan. 1 to 2 Kasi pag years. mga ilang buwan ka lang daw sa opisina, parang pangit daw tingnan. Ayun, well, medyo. Actually, as a recruiter, tatanungin ka talaga bakit 3 months ka lang, hindi mo 4 naman months ilalagay ka yung lang. mga kunyari, 3 months ka lang, huwag mo na ilalagay sa resume mo yun. Di ba? Kung tumagal ka ng 1 taon, yun na ilalagay mo. Oo. Tapos, may mga freelance work ako nun. Hindi ako nakikinig sa kanila kasi nga, So, naglalagay ka ng mga contract work dun sa resume mo? hindi ko na nilalagay yun. Oo. Kasi, nilalagay ko portfolio ko. Mm-mm. Takang-takay nanay ko kung ang trabaho ko nun kasi freelancer. Oo. Sabi, akala niyan tutulog lang ako sa bahay. Talaga? Kasi nag-design ako ng mga brochures, posters, collaterals. Sa gabi, pag tulog na sila para tahimik. Oo. Sa umaga, syempre tutulog ako, di ba? Oo. Nag-opisina sila. Akala niyan tutulog lang ako. Ganon. So, hindi pa uso yung mga freelancing noon dati. Kaya marami akong advice from my kamag-anak na hindi sinunod talaga kasi magkaiba yung gusto nila sa ginagawa ko. Alam mo dun sa sinabi mo na dapat tumagal ka sa company. Alam mo sa company ko ngayon, 'di ba? 12 years ako. So, eto, nag-attend ako ng mga interviews recently. Ako ini-interview Ako ini-interview for the job interview. So anyway, palagi nilang tinatanong bakit ako nag-a-apply at saka 12 years na daw ako, bakit pa daw ako lilipat? So parang sa akin naging disadvantage pa siya. Oo. Hindi ko naman sinasabi na umalis kayo doon sa trabaho niyo, pero ang sinasabi ko lang na be ready for an answer kapag tinanong ka kung bakit ka aalis after 12 years, after 13 years. Kasi talagang tatanungin ka nun. So ready naman ako sa mga answers ko. But anyway, in terms of mga career advice na at least hindi ko sinusunod would be to follow your passion. Seriously. Kasi hindi naman, alam mo sa to ng recruiting is not really my passion. You follow your passion, but you have to be practical about it. Halimbawa, it works for us. Ito yung mga kinikwento ko, yung hindi ko sinunod yung advice ng kamag-anak ko. It worked for me kasi mga business people sila, mga empleyado talaga sila, hindi sila freelancer. Ako freelancer ako eh. Hindi lang naintindihan yun. O yung tinahak ko pang career sa iba't ibang field, hindi nila nagigets yun. Oo. 'Di ba? Ano ba yung mga... Ako yung because ako may pinapalaki ako. Well, malaki na siya. May pinapaaral ako. Mas mataas kasi yung sweldo ko ngayon compared dun sa gusto ko talagang gawin sa buhay ko. So, hindi ko kaya i-risk yun for now. Maybe in another lifetime. Pero or kaya another stage of my life, You have to be practical about it. The follow your passion bit, Oo. you can do it on the side. Like, I can do it on the side for now. And then, maybe, if I save enough, if I'm good financially, then I can pursue that full time. But as of now, I'm in the practical side of things and I'm working to be able to send someone to the LSU, to be able to pay my car, and di ba may ginagawa akong Ito magandang room example. ngayon, di ba? Ito magandang example, Zar. Ano? Di ba may sponsor ako si Momento. 3D yan. 3D figurines ang ginagawa niya. He loves 3D. Hilig niya yan. Pero nagpapayaman sa kanya yung mga signage na business niya. Yun ang nagpayaman sa kanya. Tinutuloy niya yun, pero ginagawa niya yung passion niya. But he has to be practical about it. Dun siya yumaman sa signages Ginagawa niya yun. Diba? Pero sa case-to-case basis, like if you're able to follow your passion, good for you. Oo. Like kunwari, artista ka. O, di ba? Artista ka.
matinee idol, passion mo umarte. Sex symbol. Sex symbol Yeah. ka. Ayan, sabi na nga Stanley kunwari, gusto mo talaga mag-Viva Max. Tapos Hindi naman, wag naman Viva Max. Sabi guys, mo wag sex naman symbol. Sex symbol. Ganon. So, kunwari, mabigyan ka ng ganung opportunity and you're able to earn from it, then good for you. Diba? You have to be practical about it kasi Hindi, kumikita ka nga kumikita ka pero hindi yan forever. Oo, hindi yan forever. So kaya kailangan practical ka rin. May iba kang gagawin. Oo. Kasi not everyone loves their job. Ginagawa nila yan kasi kumikita sila. Oo. At ba't nila kailangan gawin yan? Kasi may binubuhay silang pamilya. Yun ang pinaka-importante. Bakit mo ginagawa isang bagay? Isipin mo look at the bigger picture. Ginagawa ko to para sa pamilya ko, para sa sarili ko, para may pambayad ako ng bills. Yun. So, ako interested ako doon sa mga nakikinig sa atin. Ano yung mga career advice na binigay sa inyo? Na parang, it's not working out for you or ayaw mo sundin. Malamang iba dyan magsasabi, pag mag-aral ka ng nursing para makapag-abroad ka. Alam mo, sa totoo lang, yung mga advice na yun, understandable kasi ang nursing talaga ngayon, lalo na ngayon di ba? Ang dami mga tao na nagkaka-problema sa work because wala silang mahanap na work. Pero napapansin ko, pag nasa healthcare ka overall, parang in demand ka. Parang hindi ka mababakante. Yun napapansin ko. Although domestically, hindi naman malaki sweldo, di ba? Sa ibang bansa. Sa ibang bansa, malaki sweldo. So, naiintindihan ko kung bakit yun ang advice ng mga tao. Yung, kulala, may magulang ka. Because they're practical. Alam na nila yung nangyayari sa totoong buhay. May mga bills kang dapat bayaran. And the advice is not talaga to discourage you. It's actually, yun ang alam nila yun ang alam nila na tama, yun ang alam nila na everlasting or evergreen. So, naiintindihan ko kung bakit nagbibigay ng ganong advice. Diba? Anak, mag-nursing ka para makapagtrabaho ka sa ibang bansa, para maahon mo kami sa kahirapan at maging US citizen tayong lahat. Mga immortal, alam ko may mga iba't ibang advice na binigay sa inyo. You can email us, you can message us in our social media. Ako, all social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at Stanley Chi. May sasabihin lang ako dun sa dun sa script mo, yung sinabi mo, yung ahon sa kahirapan. May mga tao naman talaga na valid dream yun. Diba? Totoo naman. Totoo naman. It's a valid dream. It's a lot of people dream of that. Yung whole thing na yun. And wala nang masama doon. Pero minsan kapag medyo OA na, ayun, yung talagang pinipilit mo na sa anak mo. Minsan, modus operandi ng mga nanay. Umiiyak na yung anak mo. Modus operandi na. Ayaw gawin yun. Ayun. Diba? Yun masama yun. Pero it's a valid dream. I mean, a lot of people dream of that and hindi naman masama mag-dream. I-add nyo kami sa LinkedIn. Mag-message kayo sa LinkedIn. Diba? Stanley Chi, Zardelos Reyes. Follow Suplado Motors. And Underpaid Podcast. May Discord kami, Facebook, Instagram, TikTok. So mag-comment kayo. Yun nga, yung mga career advice na hindi mo sinunod or feeling mo medyo off or mali. Sa yung poll questions natin sa Spotify, tsaka mag-comment kayo ron. Binabasa namin lahat yan. Tama. Okay? So there you have it. For Zardelos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.